Anong laki ng pananabik kong lumuhod sa iyong harapan, sambahin ka, aliwin ka, ibigay sa iyo ang buong buhay ko bilang alay ng pag-ibig. Kapag ako ay nasa iyong presensya, Panginoong sakramentado, isang malalim na kapayapaan ang bumabalot sa aking pagkatao. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay o unawain ng mundo. Sa iyong presensya, hindi na kailangan ang mga salita. Sapat na ang tingnan ka. Hayaan akong tingnan mo. Buksan ang aking puso sa iyo nang walang takot o pag-aalinlangan. Ikaw, Jesus sa Eucharistia, binabago mo ako. Pinupuno mo ako ng iyong pag-ibig. Tinuturuan mo akong magmahal ng totoo. Manatili ka palagi sa akin, Panginoon, at gawin mong ang aking buong buhay ay isang awit ng pagsamba sa iyong buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Ang mabuting pastol ay may isang pambihirang ina, ang pinakamaganda at pinakadalisay sa lahat, ang Birheng Maria. Ang kanyang pag-ibig ay napakalawak, ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, at ang pinakamagandang bagay ay siya rin ang ating ina. Si Jesus, sa isang sukdulang gawa ng pag-ibig, ibinigay niya siya sa atin sa krus nang sabihin niya kay San Juan, "Narito ang iyong ina." Mula noon, tinanggap ni Maria ang pamamariya ang bawat isa sa atin sa kanyang kalinis-linisang puso. Inaalagaan niya tayo ng may pagmamahal at ginagabayan tayo ng may kahinahunan patungo sa kanyang anak. Sa ilalim ng kanyang balabal ay natagpuan namin ang kanlungan, kaaliwan at kapayapaan sa gitna ng aming mga paghihirap. Sa aking tahanan, meron akong larawan ng Birhen at sa tabi nito, isang maliit na imahe ni Jesus. Araw-araw, sa pagmumuni-muni sa kanila, nararamdaman ko ang kanilang malapit na presensya, tulad ng isang ama at ina na laging naroroon, nakikinig sa bawat salita, sa bawat buntong hininga ng kaluluwa. Gusto kong batiin sila sa pagsisimula ng araw, ipagkatiwala ang aking sarili sa kanila, sa bawat hakbang na aking ginagawa, ipagkatiwala sa kanila ang aking mga kagalakan at kalungkutan. Si Maria, sa kanyang pagmamahal na ina, sinusuportahan ako sa aking paglalakbay ng pananampalataya. Tinuturuan akong mas mahalin si Jesus at lubos na magtiwala sa kalooban ng Diyos, kahit na sa pinakamahirap na sandali. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang limitado sa mga salita o nababawasan sa mga panandali ang kaisipan. Ang pag-ibig ay nararamdaman, nararanasan, isinasabuhay. Ang mahalin ng ina ni Jesus ay isang napakalaking biyaya, isang mahalagang regalo na bumabaha sa puso ng kagalakan at kapayapaan. Ipahayag ko ito ng buong kaluluwa ko. Ako ay makamaria, ako ay kay Maria. Siya ang aking ligtas na kanlungan, ang aking kaaliwan sa pagsubok, ang aking gabay sa daan patungo kay Kristo. Ang purihin siya, parangalan siya, at kilalanin ang mga kababalaghan na ginawa ng Diyos sa Kanya ay para sa akin isang hindi mailalarawang kagalakan. Sapagkat sa pamamagitan ni Maria, ang puspos ng biyaya, nais kong lumapit araw-araw sa puso ni Jesus, bukal ng pag-ibig at walang hanggang awa. Purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Naniniwala kami ng buong puso sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Sa bawat misa, sa bawat hostiyang konsagrado, sa bawat tabernakulo, siya ay naroroon, buhay at kumikislap, naghihintay sa atin ng nakabukas ang mga braso. Ang kanyang puso na nagliliyab sa pag-ibig ay handang magbuhos ng biyaya sa mga lumalapit sa kanya
ng may pananampalataya at kababaang loob. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, buhay na apoy ng pag-ibig na hindi kailanman namamatay. Pag-alabin mo ang aming puso sa tamis ng iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, sumisikat na araw na nagliliwanag sa kadiliman ng aming mga kaluluwa. Buksan mo ang mga mata ng mga hindi naniniwala sa iyo at i-convert sila sa apoy ng iyong pagmamahal. Puso ni Jesus, walang tigil na ilog ng awa. Hugasan mo ang aming mga kasalanan at panibaguhin mo sa amin ang biyaya. Puso ni Jesus, hayaan akong mahalin ka at ipamahal ka. Hayaan mong ang aking buong buhay ay maging isang eko ng iyong walang hanggang pag-ibig. Banal na puso ni Jesus, na hindi kailanman napapagod sa pagtawag sa mga makasalanan. Hawakan mo ang kanilang mga puso, iligtas sila mula sa katigasan at kawalang interes. Suportahan mo ang mga naghihingalo sa kanilang huling pakikipaglaban at buksan mo ang mga pintuan ng langit sa mga kaluluwang naghihintay sa purgatorio. Puso ni Jesus sa Eukaristya, sindihan mo sa amin ang liwanag ng isang mas buhay na pananampalataya, ng isang hindi natitinag na pag-asa, at ng isang pag-ibig na yumayakap sa lahat. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin sa aming mga kahinaan. Ibangon mo kami kapag kami ay bumabagsak. Gabayan mo kami sa iyong walang hanggang pag-ibig. Matamis na puso ni Jesus, maging ikaw ang aking tanging kaaliwan, ang aking kalakasan sa sakit, ang aking kanlungan sa bagyo ng buhay. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng aming mga kapatid na naliligaw pa rin malayo sa iyo. Matamis na puso ng aking Jesus, gawin mong araw-araw kitang mahalin, ng higit at higit pa. Hayaan mong ang aking puso ay maging isang refleksyon ng iyo. O puso ng walang hanggang pag-ibig, sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking pagtitiwala, sapagkat lahat ay kinatatakutan ko sa aking kahinaan. Ngunit lahat ay inaasahan ko mula sa iyong hindi mauubos na awa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, bantayan mo kami at ang aming mga pastor. Si Papa Francisco, ang aming mga obispo, pari at diakono. Sagradong puso ni Jesus, na sa iyong paghihirap ay inaliw ka ng isang anghel. Maging ikaw ang aking kalakasan sa mga sandali ng pagsubok. Sagradong puso ni Jesus, bantayan mo ang aming mga pamilya. Protektahan mo ang aming mga kabataan. Pagpalain mo ang aming mga anak at liwanagan mo ang aming mga matatanda sa liwanag ng iyong walang hanggang pag-ibig. Sagradong puso ni Jesus, naway makilala ka, mahalin ka at tularan ka sa bawat sulok ng mundo. Sagradong puso ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian. Matupad nawa sa amin ang iyong banal na kalooban. Sagradong puso ni Jesus, ibinibigay ko ang aking sarili ng buo sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang kamay ni Maria. Naway sa bawat tibok ng puso ng sangkatauhan ay umalingaw-ngaw ang pag-ibig sa sagradong puso ni Jesus. Naway mahalin ka saan man, naway matagpuan ng bawat kaluluwa sa iyo ang kanilang kapahingahan at kapayapaan. Lahat para sa iyo, Jesus. Kabanal-banalang puso ni Jesus, matamis na puso ni Maria, ipakita mo sa amin ang ligtas na daan na magdadala sa amin sa kawalang hanggan. Matamis na puso ni Maria, takpan mo kami ng iyong balabal at maging kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, samahan mo kami palagi sa aming paglalakbay patungo sa kaharian ng iyong anak. Kabanal-banalang sakramento ng altar, naniniwala kami, sumasamba kami,
Umaasa kami at minamahal ka namin. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Naway sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Naway sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Naway sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Upang ang 5 minutong ito kasama si Jesus sakramentado ay makarating sa mas maraming kapatid at mahawakan ang kanilang puso, i-like ang video. Magkomento ng isang panalangin ng papuri, petisyon o pasasalamat kay Jesus sakramentado. Mag-subscribe, ibahagi sa iyong mga kontak at kaibigan. Irekomenda ang panalangin. Gawin natin ng sama-sama ang himalang ito ng pag-ibig kay Jesus sakramentado. Pindutin ang kampanilya upang ma-notify at sama-sama tayong manalangin sa susunod na 5 minuto kasama si Jesus sakramentado. 5 minutos kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, na nakakulong dahil sa pag-ibig, na pinababayaan sa maraming dambana sa mundo, mga lugar kung saan minsan ay nakakalimutan namin o hindi namin kinikilala ang iyong banal na presensya. Ngunit sa kabila ng pagiging pinababayaan, ikaw ay laging naghihintay at nananabik na dalawin ka namin. Nabigyan ka namin ng kaunting pagmamahal, kaunting pag-aalaga at debosyon. Ikaw ang hindi kailanman nagpapabaya sa amin. Kahit na tumigil kami sa paghahanap sa iyo, ikaw ay naroroon pa rin, naghihintay na bumalik kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, tulungan mo akong makilala at mahalin ka nang higit pa sa bawat sandali ng aking buhay. Gawin mong magliyab ang aking puso sa pagmamahal sa iyo, sa Eukaristya. At lumapit ako sa iyo ng mas madalas sa aking mga sandali ng malalim na panalangin. Ikaw ang Panginoon ng dambana, ang naroroon sa bawat bahay ng pagsamba, ang pumaparito upang manatili sa amin sa sakramento ng Eukaristya. Ikaw ang Panginoon ng awa. Tulungan mo akong mamuhay ng isang buhay na puno ng awa at kapatawaran sa iba, gaya ng iyong ipinakita sa amin. Bigyan mo ako ng pusong maawain na nakikiramay sa aking mga kapatid at marunong magpatawad sa mga pagkakamaling nagawa namin. Ikaw ang Panginoon ng katotohanan. Liwanagan mo ang aking isipan upang maunawaan ko kung ano ang tama, mabuti at banal. Gabayan mo ako sa bawat hakbang ng aking buhay upang hindi ako maligaw, upang laging mahanap ang daan na patungo sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Panginoon ng dambana, tulungan mo akong mahalin ka ng higit pa araw-araw, upang ang aking puso ay laging nananabik sa iyong presensya, at ang aking kaluluwa ay naghahangad na lumapit sa iyo sa bawat misa, sa bawat pagdalaw sa dambana. Madalas kong iniisip ang aming kahinaan at karupukan. Kami ay parang marupok na sisidlan ng putik, madaling mabasag, ngunit naglalaman ng isang napakahalagang kayamanan. Kami ay templo ng Espiritu Santo kapag kami ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Ngunit minsan kami ay nadadapa, natitisod at muling nadadapa. Gusto naming mamuhay ng mas mahusay, ngunit ang aming kahinaan bilang tao ay humaharap sa amin sa mga pagsubok at kahirapan. Naniniwala ako na ang isa sa mga pangunahing dahilan ay kulang kami sa panalangin. Nakikipag-usap kami sa mga kaibigan, pamilya at kapitbahay.
Ngunit madalas naming nakakalimutang makipag-usap sa Diyos. Kulang kami sa panalangin. Kulang kami sa pagkilala sa iyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay. Ang panalangin ang daan na tumutulong sa amin na lumago sa pananampalataya upang mapanatili ang isang malapit na relasyon sa Diyos. Kung walang panalangin, madali naming nakakalimutan ang iyong presensya at sinusundan namin ang landas ng mundo. Kailangan naming maging mga buhay na dambana na nagdadala ng iyong presensya sa aming puso.